Dapat bang palayain ang mga bilanggong matatanda at may sakit? Ang tanong kung dapat bang palayain ang isang bilanggong matanda o may sakit ay isang usapang legal at makatao na palaging pinagdedebatehan, lalo na kung ang pinag-uusapan ay isang kilalang tao tulad ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mahalagang maunawaan natin ang mga batas at proseso na sumasaklaw dito. Sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang mga usapin sa kanya ay hindi lamang sa Pilipinas kundi maging sa International Criminal Court. Siya ay nahaharap sa mga akusasyon ng crimes against humanity kaugnay ng kanyang war on drugs at sa umano'y Davao Death Squad. Dahil sa seryosong katangian ng mga akusasyong ito, ang proseso ng kanyang kaso ay masalimuot. Sa Pilipinas at maging sa pandaigdigang batas, may mga pamamaraan upang mabigyan ng konsiderasyon ang mga bilanggong matatanda o may malubhang karamdaman. Una, executive clemency. Sa ating saligang batas, may kapangyarihan ang Pangulo ng Pilipinas na mabigyan ng tinatawag na executive clemency. Kasama rito ang pardon o pagpapatawad. Maaaring ibigay ito matapos ang isang sentensya. Maaaring ito ay absolute o conditional. Commutation of sentence o pagbaba ng sentensya. Ito ay ang pagpapaikli sa haba ng parusa. Reprieve o pansamantalang pagsuspinde ng sentensya. Ito ay pansamantalang pinagpapaliban ang pagpapatupad ng sentensya. Kailan ito binibigyan ng konsiderasyon? Kadalasan, ang edad, malubhang sakit, at iba pang makataong dahilan ang tinitignan ng Board of Pardons and Parole o BPP kapag nagre-rekomenda sila sa Pangulo. Pangalawa, medical parole o compassionate release. Mayroon ding mga panukala at programa sa Pilipinas upang matulungan ang mga bilanggong matatanda o malubha ang sakit. May mga panukala tulad ng Medical Parole Act na naglalayong gawing mas madali ang pagpapalaya ng mga bilanggong may edad halimbawa 70 pataas o may terminal illness. Naglabas na din ang Department of Justice at Korte Suprema ng mga patakaran para mapabilis ang pagpapalaya ng mga bilanggong may edad o may sakit, lalo na noong panahon ng pandemya bilang konsiderasyong makatao. Pangatlo, special detention arrangements. Para sa mga kilalang individual na may malubhang karamdaman, maaaring mag-utos ang korte ng hospital arrest o house arrest. Ito ay hindi pagpapalaya kundi isang paraan upang makakuha ng nararapat na medikal na atensyon habang nananatili pa rin sa kustodiya ng batas. Mahalagang malaman na ang kaso ni Duterte ay pangunahing dinidinig ngayon sa ICC. Humingi ang kanyang legal team sa ICC ng pansamantalang pagpapalaya na tinawag nilang provisional release batay sa kanyang edad at lumalalang kalusugan, kasama na ang pag-aangkin ng cognitive impairment o paghina ng pag-iisip. Tinanggihan ng ICC ang hiling na ito. Ayon sa korte, ang mga kondisyong iniharap ng depensa ay hindi sapat upang matiyak na hindi siya tatakas, pipigilan ang proseso ng hustisya o mananakot ng mga testigo. Ibinasura rin ng korte ang argumento na dapat siyang palayain dahil sa makataong dahilan, dahil sinabi nilang ang pasilidad ng ICC ay nagbibigay ng mataas na kalidad ng pangangalagang medikal. Ang ibig sabihin, nakikita ng ICC na si Duterte ay may kakayahang tumakas, pigilan ang proseso ng hustisya at manakot ng mga testigo. Ang medical facility rin ng ICC ay may sapat na kakayahan upang maalagaan siyang medikal. Nag-utos din ng ICC ng isang independent medical examination upang suriin kung handa siyang humarap sa pagdilitis. Dapat nga bang palayain ang isang bilanggong matanda na o may sakit? Ang tanong ay hindi kung tama ang dahilan, kundi kung natutugunan nito ang espesipikong pamantayan at proseso ng batas na itinakda ng korte o otoridad tulad ng Pangulo sa Pilipinas o ang ICC. Para sa ICC, pinapayagan ng batas ang provisional release ngunit dapat patunayan ng akusado na hindi siya tatakas, hindi pipigilan ng hustisya at hindi kayang tugunan ng detention facility ang kanyang medikal na pangangailangan. Sa kaso ni Duterte, tinukoy ng ICC na hindi natugunan ang mga kondisyong ito. Para sa Philippine clemency, kung sakaling mahatulan siya sa ilalim ng batas ng Pilipinas at maging pinal ang desisyon, may karapatan siyang humiling sa Pangulo para sa pardon o pagbaba ng sentensya batay sa kanyang edad at kalusugan. Gayunpaman, ang desisyong ito ay isang pampulitikang aksyon ng Pangulo batay sa rekomendasyon ng BPP. Sa madaling salita, may mga mekanismo ang batas para sa mga bilanggong may edad at sakit. Ngunit sa mga seryoso at kilalang kaso, ang mga konsiderasyong ito ay tinitimbang laban sa pangangailangan ng hustisya, karapatan ng mga biktima at ang pagpapanatili ng integridad ng proseso ng batas.